Nagtataguman sa mga otoridad, nakapanayam ng ilang taga-media si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II, isa sa mga akusado sa Dacer Corbito double murder case. Ikwinento ni Mancao kung papaano siya nakatakas mula sa kanyang selda sa NBI. Handa naman daw siyang sumuko kung matitiyak daw muli ang kanyang kaligtasan. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan? Jessica, naging mabilis lang yung naging panayam natin dito kay dating Senior Superintendent Cesar Mancao II dahil sabi nga niya, alam naman niya na mayroong manhunt na inilunsad sa kanya yung gobyerno matapos siyang tumakas dyan sa NBI. At itong pagharap niya sa media ay para lang daw linawin yung mga lumalabas na mga balita na may mga kasabwat umano siya sa kanyang pagtakas. Ang sabi nga nitong si Mancao, naaawa siya doon sa mga taong nadama, yung mga naparusahan dahil sa kanyang pagtakas. So gusto niya maipakita kung paano siya tumakas. Ay gayon din ay para sabihin na sa ngayon pinag-iisipan naman niya yung pagsuko. Hindi naman niya sinasabing hindi siya susuko. Gusto lamang niya na magkaroon ng katiyakan na magiging ligtas siya at magkakaroon talaga ng hustisya sa kanyang kinakaharap na kaso. Narito po ang aking report. Sa isang lugar sa labas ng Metro Manila, nakipagkita si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II. Dahil pinaghahanap ng mga otoridad, nakiusap siyang huwag magtagal ang interview. Sa simula, agad niyang ipinakita ang isang susi at padlock. Pinalitan niya raw ang susi at padlock ng kulungan niya, kaya siya nakatakas. Wala raw siyang kasabwat. So walang alam yung mga gwardya eh. Walang kasabwat. Ayaw ko kasi madamay pa ibang tao. Yun na nga, tsaka may kaso, kawawa nga talagang. Hindi kasi hindi ako dumaan sa gate. Sabi ni Mancao, tumakas siya nang mabalita ang ililipat siya sa Manila City Jail, kung saan nakakulong ang mga taong ipinahuli raw niya nung nasa serbisyo pa siya sa PNP. Merong pressure galing sa isang senador at yung mga impormasyon na yun na-confirm nga at kita mo yung ilalagay ako doon kung saan yung mga co-accused ko na galit din sa akin, ilalagay ako doon sa lugar ng mga kriminal na marami rin kaming kinulong. Parang napakadali. Next noon is buhay ko na. Nanindigan si Mancao na may kinalaman sa mga pangyayaring ito si Senador Panfilo Lacson. Sa kabila nito, may mensahe pa rin siya sa senador. Pwedeng personal, pwedeng dito, sir. Salute pa rin ako sa iyo. Alam ko, mayroon ka pa rin magandang magagawa. Mas at least, term ko nga dati, lesser evil. Although, lahat naman tayo may kasalanan. Pero, yun nga, sana naman bigyan naman ako ng hustisya. Saka wag naman yung pati buhay ko mapupurnada pa dito. At kung mayroon man daw siyang pinagsisisihan? Wrong company siguro, wrong time, siguro mataas na narating ko ngayon kung hindi ako sumunod dyan sa mga utos na ganyan. Kung susuko si Mancao, nais daw niya matiyak ang kanyang kaligtasan at hustisya. Sa ngayon talaga, I'm expecting for the worst. Okay. Kaysa buhay ko ang mawala. Napakadali kong tirahin doon eh. Personal safety and security ko, ma-assure nila na talagang totoong gagampanan nila yon. Sinusubukan pa rin kunan ng pahayag si Senador Lacson pero nauna niya nang sinabing ang pagtakas ni Mancao ay problema lang nito at ng kanyang warden. Jessica, kung meron mang isang sinasabi itong si Mancao na parang at least nagawa niya ngayon kumpara nung nasa loob pa ng kulungan. Ito yung masabi niya at mapahayag niya sa taong bayan, yung mga naisana niyang sabihin na kumbaga ikinimkim niya sa loob ng mahabang panahon dahil sa pag-asa niya na siya naman ay mabibigyan ng hustisya at eventually ay makakalabas din doon sa kulungan gaya ng iba pang mga sinasabing nasangkot dito sa Dacer Corbito double murder case. Jessica? Okay, Susan, nang hindi mo naman kinakailangang kompromiso ang kaligtasan nitong si Mancao. Pero I'm sure maraming tao nagtatanong, nagtatago siya, bakit siya nahanap ng media? Paano siya na-interview ni Susan Enriquez? Siyempre, alam mo naman Jessica, bago pa naman itong pagharap niya na sa atin, nakakausap na rin siya sa telepono, no? Mm-hmm. So, bilang isang mamamahayag, ay tinanong lang naman natin sa kanya kung pwede ba na humarap siya. At sinabi naman niya na pwede, yun na nga lang, siyempre, meron siya mga itatakdang lugar dahil nga siya, alam naman niya yung manhunt. Pero yung pinuntahan naman naming lugar, Jessica, hindi isang liblib to. Actually, may mga tao rin naman doon. Tapos sabi niya, ikinukwento nga niya na kailangan lang maging mabilis yung gagawin panayam sa kanya at hindi na rin niya pinakita sa amin kung sino yung mga kasama niya. Basta pagkatapos nung madali ang interview ay naghiwa-hiwalay na rin kami, Jessica. Okay, so you get the idea na mobile siya.
Yes, Jessica, gumagalaw, hindi pumipirme sa isang lugar. Tama ba, Susan? Tama, Jessica. Actually, bago pumunta doon sa location kanina, sinabi lang niya, tinanong niya ako kung malapit na. At syempre, iba-iba din yung ginagamit niyang linya ng telepono. So, kailangan sabihin sa kanya kung nasaan na para siya yung, para matiyak niya na talagang ang pagsasabi niya walang ibang makakasunod doon sa lugar kung saan kami nagkita kanina, Jessica. Okay. Yung kandado na ipinapakita niya, ang sabi niya yata pinalitan niya yung kandado na hindi na malaya ng mga gwardiya sa NBI. Ganun ba sila, 'di ba? Ganun ba sila nalingat? Well, ganun yung sinasabi niya kasi yung kandado daw yan, katulad daw yan, Jessica, nung kandadong nandoon sa kanyang kulungan. So, tinanong ko pa nga siya, so sir, saan ho galing yan? Pinabili niyo ho? Hindi na niya siya sinagot yun. Pero sabi nga niya, yung kandadong yan, yan yung nandoon yan yung nakakabit talaga at yung nandoon, yun yung kanya na pinalit niya. Okay. Parehong pareho siya, Jessica. So, parang kung ini-inspection din, talagang hindi mapapansin yung difference. Okay. Sabi niya yata dun sa interview mo hindi siya dumaan dun sa gate ng kulungan, di ba? Meron siyang ibang dinaanan. In fact, hindi siya nakuna nung CCTV dun sa kulungan mismo. Iba itong pinapakita nating video, ibang CCTV ang nakahagip sa kanya. Inasabi niya kasi, alam mo Jessica, familiar ka rin naman dyan sa NBI, merong gate kasi dyan, yung main gate ng NBI, yung nandoon sa facing Taft Avenue. Yes. So, ang sinasabi niya, ang dinaanan niya, hindi yung main gate, kundi yung gate doon sa may side ng UN Avenue, kung saan doon dumadaan yung mga kumukuha ng NBI clearance. Yes. So, may CCTV din daw naman doon, according to him, no, dahil talagang parang, siyempre dahil nga sa isang mataas na institusyon ng gobyerno, yung NBI, maraming CCTV. Ang pinagtataka lang din daw niya, bakit daw hindi gumana yung CCTV doon sa lugar na kung saan dinaanan niya. Kaya yun yung paglilinaw niya, hindi siya dumaan sa main gate, kaya meron nga siyang pinapakita na may sugat dahil parang tumalon siya doon sa pinaka-gate doon sa may NBI clearance sa gate nga nitong NBI. Okay, Susan, hindi ko lang maiwasang mapansin na parang nagbago yung ihip ng hangin, no? Kahapon pinapangalanan niya talaga si Senator Lacson na siya raw ang umiipit sa kanya. Pero ngayon parang sa tono ng pananalita niya sa'yo, parang gusto na niya na magkasundo sila ni Lacson, ganun ba? Actually, Jessica, doon sa mga pagkukwentuhan namin, bago pa ito nangyari yung pagtakas, dahil nakausap din naman natin yung kapatid niya, may mga pinapunta na itong si Mang Cao dito sa kampo nitong si Senador Lacson, at ang gusto nga parang magkasundo na rin talaga sila. Yun na nga lang, parang sinasabi nga, meron daw, according to him, merong parang gustong sabi sa kanya ito si Senator Lacson na hindi pa rin nagiging malinaw sa kanya. So, hindi nangyayari yun, Pero hanggang ngayon, sabi niya, umaasa siya na si Senator Lacson, parang bumalik ba yung kanilang dating samahan. Yun naman daw ang gusto niya sanang mangyari. Kung itong si Senator Lacson, parang papayag din naman doon sa gusto sana niya na bumalik yung dati nilang samahan. Okay. Susan, I understand itong si Mang Cao ay may pwestong tinatakbuhan, di ba? Sa Compostela Valley o sa Comval. May binanggit ba siya tungkol dito? Yun nga, may binanggit nga siya doon pero hindi na siya masyadong nag-elaborate dahil sabi nga niya paano pa nga niya halimbawa magagampanan kung ganito nga yung sitwasyon. Pero ang kanina parang doon sa binanggit niya parang alkalde yung isa sa mga itinatakbuhan niyang pwesto diyan sa Compostela Valley kung saan nandoon diyan yung kanyang pamilya, yung kanyang nanay nandiyan diyan sa Compostela Valley at yung isa pa niyang kapatid. Okay, maraming salamat, Susan Enriquez.